Hindi ko alam. Ewan ko, bahala na. Basta ako, Kristiyano kong ligtas at sa baptist ako na-attend. Di naman pwedeng ganon. Pwede yun kung gusto mo na okay lang. Pero kung gusto mo na katotohanan, that's why we are here. Diba? So, let's proceed po dun sa pangalawa. So, ayan yan. So, critics says, why Baptists are using the trail of blood, claiming that their line is from the Donatist Christian. So, bakit daw naririnig daw nila na ang mga Baptist daw laging ginagamit ng trail of blood, kiniklaim na ang linya daw natin ay galing sa mga Donatist Christians. And then, meron tayong trail of blood, binubuklat natin. Sinishare natin sa kanila. The question is, how can you prove na Donatist ang identity nyo? How can you prove na ang Donatist talaga kagaya ninyo? And they raise up arguments. Donatists were just founded by Donatus Magnus or Magnus Donatus. Pabatay kuya. And they add, no? Idadagdag nila to. Yeah, next slide po. Thank you. They add, don't they know that Donatism was just founded by Magnus Donatus? And we have a reference, no? Next natin. Thank you. According dito sa, sabi na natin, encyclopedia, Donatus Magnus. Ito yung banat nila dito. Kung kayo, tatag ni Kristo, at kiniklaim sa trail of blood ninyo, na Donatist daw pinanggalingan nyo, hindi nyo ba alam mga Baptist, na ang Donatist, tinatag lang yan ni Magnus Donatus? So hindi kayo tatag ni Kristo. Sabi dito, Donatus Magnus are also known as Donatus of Carthage, was a prophetic and charismatic leader who emerged in the early 4th century as the founder of the Donatist movement. So ang trail of blood ninyo, na sinasabing Donatist daw ang linya nyo, uuwi sa isang tao na ang pangalan si Donatus Magnus. Paano kay Kristo kayo? Yun yung atake nila doon. Then how are we going to respond? Kasi nasa trail of blood po yan. Next slide po. Ito yung kiniklaim natin, di ba? And we use the trail of blood. Ako, meron akong trail of blood. Binigyan ako ng professor ko sa Bible School. Si Pastor Doniza, binigyan niya ako ng book copy. At idodonate ko sa magiging library po ng OBFD na based dito sa Montalban. Kasi nagbibuild kami ng library for our own references. Lahat ng mga references namin, binibuild up namin dito as one library. Yun yung maging plano po namin. Ang sabi kasi dito sa page 7, sa Trail of Blood, in-highlight ko po dyan, may kita po ninyo yung Donatist. So tinitrace daw natin ang linya natin from the Donatist Christians. Again, yung question nga daw nila, bakit kayo mga Baptist, hindi ba kayo nag-iisip daw? Or mangmang ba kayo? Bakit kayo gumagamit ng Donatist? Kung tinatag lang yan ni Magnus Donatus, and magbibigay sila ng reference, of course. And then masyasaka, o nga naman. Paano nga naman kami kay Kristo kung yung ginagamit namin line is tatag lang ng tao? Well, actually, we have an answer, no? Ang answer po natin dyan, ang sagot po natin dyan, malino naman doon sa reference. Balik po tayo. Ang sabi sa reference po kasi, pag-zoom natin, thank you po. No? Si Donatus Magnus, siya daw ang founder, be attentive po dito sa ating magiging refutation. So we're gonna be refuting and stopping them from discrediting Trail of Blood. And we therefore rely on the Trail of Blood, and it's, let us say, meron siyang good history behind. Kung siya lamang na reference, of course, meron pang mga kailangang dapat i-connect kung totoo ba, or paano natin i-verify ang Trail of Blood. Kung Trail of Blood lang, medyo mahirapan po tayo kasi wala tayong ibang references. But using their own reference, gagamitin natin ang ibang reference, hindi natin sa encyclopedia, ibang encyclopedia yung gagamitin natin to provide evidence tayo mismo. Tama mismo na ang Donatist, diyan tayo galing, at hindi ito tatag ni Magnus Donatus, galing ito sa mga church fathers na tinatag ng mga apostles
na tinatag ni Christ sa Matthew 16:18. Nakakabasa lang natin kanina. Ang sabi kasi dyan, siya daw ang founder ng Donatist movement. Again, Donatist movement, hindi Donatist church. Malinaw ha? Siya ang nagtatag ng Donatist movement, but not the church. Why? Kasi si Donatist, nagbuo siya ng movement para kontrahin ang mga bishop sa Roma. Kasi ang mga bishop sa Roma, they don't practice rebaptism o ire-rebaptize. Kaya, nung 3rd century po, nung 3rd century at saka 4th century AD, nagkaroon kasi ng schism to na yung mga Kristiyano sa Carthage, sa Egypt, binibira nila or sinusulatan nila yung mga taga-Rome na mga bishop tungkol sa mga nag-backslide. Kasi ang kwento kasi, ganito po kasing kwento nito During this time, si Emperor Diocletian po, na isang pinaka-evil na emperor, pinapersecute po niya yung mga Kristiyano nung araw, nung panahon na yon. At may mga ibang members doon na sa sobrang takot nila, na deny nila si Christ. At nag-traitor mismo sila sa mga kapwa nilang Kristiyano. O sige, nandito yung mga kapatid namin, hindi yung mga kakilala namin, nagtatago sila dito, huliin niyo sila. So dahil sa pagtatraidor nitong mga to, napahamak yung mga kasamahan nila. Kasi dininay nila si Christ. Natakot sila. So nagkaroon ng betrayal dito sa mga Christian na ito na suddenly nag-traidor. After nung persecution po na yon, yung mga Christian na medyo gumaan na yung kanilang sitwasyon, biglang nagsibalikan doon sa mga locals nila. And yung mga pastors ng taga-Carthage, sa sobrang disappointed nila, bakit kayo bumabalik yung mga traidor kayo? Baka nga hindi kayo save Ba't ninyo hinayaan na mga kapatid natin mapatay because of your betrayal? So ang decision po ng bishops ng Carthage ng Egypt, ang decision nila is i-rebaptize. Kasi nagsuspect sila na ang salvation nitong mga to, peke lang kayo, traidor kayo, anti-Christian kayo, na to the point na isusumbong ninyo ang private gathering ng mga Kristiyano na mapapahamak mismo sila. Whether babae, lalaki, bata, matanda, walang muwang, pinapakain sa wild animals. Tulad ng isa sa mga video, di ba? May video to sa YouTube na yung mga Christians na mga kawawa, parang mahirap talaga tignan, kawawa sila. Pinakain lang sila doon sa Colosseum. At pinanood sila ng mga Romans, mga Greeks at mga pagans, and they were laughing, natutuwa sila na kinakain yung sanggol. So ganun ang nangyari. So itong mga bishops, gusto nila na i-rebaptize. Kasi they believe na hindi saved tong mga to, dapat i-rebaptize kayo. Para talaga mabigyan natin ng verification na naintindihan nyo ba talaga ang salvation. So ni-rebaptize sila. In accordance doon sa turo ni Paul sa Acts chapter 19, na nung tinanong ni Paul ang mga taga-Ephesian Christians, may Holy Spirit na ba kayo? Wala, hindi namin alam, hindi nga namin narinig yan Ang baptism lang na alam namin yung kay John. Yan, liwanag ni Paul, yung baptism na yun is for you to believe in Christ, pero dapat mabautismohan kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Then, after they were baptized, nagkaroon ng Holy Spirit. So, na-rebaptize sila. Pero previously, na-baptize na po sila sa water, and then, dahil hindi sure yung salvation nila, wala nga silang Holy Spirit, binaptize ulit ni Paul. So, nagkaroon ng rebaptism. Doon pumasok yung Anabaptist. Or Ana means pamilya naman ng iba dito, baptist or baptism. Doon pumasok yung Anabaptist at saka rebaptism na movement. Na sumuporta yung mga Kristiyano kay Donatus na nagtatag ng movement. So, hindi siya nagtatag ng church ng mga yon kasi before niya tinatag ang movement na to, meron na talagang mga ganong Kristiyano na later on, nung nagtatag na siya ng movement, sumali na lang sa kanya. So before siya nagtatag ng movement, meron ng mga Kristiyano na strong yung doctrine. Sinuportahan lang siya. Therefore, hindi siyang nagtatag ng church ng mga yon. Mas nauna pa yon doon sa movement niya. Kaya never na si Donatus Magnus ang nagtatag ng church, movement lang po yung tinatag niya. So, hindi totoo, mali para sabihin na siyang natatag ng Donatist. Malinaw po yun sa history. Then let's proceed, no? Itong mga kasunod, hindi natin gaano i-emphasize kasi inaatake lang naman dito.
yung credit daw ni J.M. Carroll. Na si J.M. Carroll daw, pastor lang naman niya, wala namang alam yan. Pero in fact, historian po siya. And therefore, kung siya po ay isang historian, hindi natin pwedeng sabihin na wala siyang credit. Credible pa rin siya somehow kasi historian nga siya. Ayan. Kasi inatake nila na, preacher lang naman yan, Baptist lang naman na pastor yan. So anong credibility niyan? Not knowing na siya pala ay isang historian base mismo sa Texas State Historical Association. Pinatutunayan nila that J.M. Carroll was even a good historian. So we can rely that Trail of Blood somehow follows history. So let's proceed, no? Dito sa mga evidence natin na from the third, pabalik sa first or first to third lang, ay bakit hanggang third lang? Kasi doon natin i-emphasize na kaya meron tayong doktrina na ganito kasi identical tayo doon sa mas nauna. And we can connect that our faith is not sulpot, our faith is not cult, tayo po talaga ay origin noong mga nauna. Now, I'm not being sarcastic na ang yabang-yabang ko naman, no. This is based on the evidence. This is based on the reference. At hindi to kayang tutulan ng kahit sino that I've encountered. Can you refute this evidence na meron kami? They cannot even refute. Bakit? Nasa mismong kanilang reference ito. So how can they refute it kung nasa mismong reference po nila ang basis natin? That's how strong our history is and we need to know it. Now, dito po tayo sa pinakauna. Ang patotoo ni St. Augustine. Yan, St. Augustine's testimony about Donatist Christians. Pakinggan natin kung anong sinabi niya tungkol sa mga Donatists. Meron po itong reference sa baba. Encyclopedia po yan. Hindi po yan kung link-link lang na kung ano-anong link. Yan po ay encyclopedia mismo ng history na hindi galing sa atin, kundi galing sa mga ibang reference. By encyclopedia pa rin siya. Sa chapter 1, ang pamagat ng kanyang sulat na ito is on baptism against the Donatists. Remember ang Donatists, kiniklaim natin, doon tayo nang galing. So bakit Donatist lang? Kasi gusto kong i-emphasize ang Donatist Christianity kasi mas may evidence siya kumpara sa mga yung Paulicians, Petrobrusians at kung ano pang mga nabanggit doon. Although we can still affirm it, na Christian yung mga yon. Pero itong Donatist kasi ang medyo iba lang kasi napaka-strong yung evidence na pwede talaga natin mapagkatiwalaan ng Trail of Blood. Now, yung sulat ni St. Augustine, no? Sa St. Augustine po ay kiniklaim na isang Roman Catholic daw na apologist at isang metaphysicist na Kristiyano. Si St. Augustine sabi niya sa kanyang sulat sa On Baptism Against the Donatists, sa book 1, chapter 1, ito yung sabi niya. Kung saan nanggaling yung authority natin, ng mga Donatists. Sabi niya, ginawa ko pong red font yan para mas ma-emphasize, no? Not only to refute the objections which the Donatists have been wont to urge against us in this matter, but also to advance what God may enable us to say in respect of the authority of the blessed martyr Cyprian. So kinikilala na St. Augustine na isang greatest apologist ng Roman Catholic Church na ang authority daw ng mga Donatists, ang authority daw ng Donatists galing daw kay Cyprian. Take note, binanggit niyang tao, si Cyprian. Pangalawa, baba po tayo. Next slide po tayo, Kuya Aaron. Second, yung testimony din ni St. Augustine sa same na book, on baptism pa rin, book 1, pero chapter 6. Ang sabi niya, between us, then, and what we may call the genuine Donatist, whose bishop is Primianus at Carthage. So, ibig sabihin, ang linya ng mga Donatist Christians na kiniklaim ng Trail of Blood, galing po sa Carthage, Africa. At binanggit pa doon si Cyprian. Mamaya malalaman natin kung ano ang stand ni Cyprian. Kung anong paniniwala ni Cyprian, kung mag-identical ba tayo sa paniniwala ni Cyprian, at sino ang talagang identical doon sa stand ng church father na yan. No? Sige, proceed po tayo sa evidence muna kung bakit sa Carthage. Kaya po sa Carthage,
Kasi according sa Book of Acts, at maging sa history na rin to, sa Book of Acts, makikita po natin si Apostol Philip. Siya po ay pumunta sa Egypt. Ito po yung nakalagay, no? You can read this, no? Acts 8:27, and he rose and went, and behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace, queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasures and had come to Jerusalem for to worship. So malinaw dito na si Philip, siya ay missionary doon sa Egypt. Particularly doon sa Carthage. Ano pang evidence natin na sa Carthage talaga siya nag-mission at bakit sumibol ang mga Christians sa Carthage. Next slide po tayo, kuya. Nakikita po natin dyan. So, Philip the Apostle. Philip, yung may highlight po, babasahin po natin yan. Philip as the Apostle who preached in Carthage. So, malinaw po si Philip po na Apostle po ni Kristo. Doon po siya nag-preach at doon po siya nag-mission sa Carthage. Kaya nagkaroon ng strong Christian sa Carthage because of the ministry of Philip. At sabi daw ni St. Augustine, ang linya daw ng mga Donatist nanggaling sa Carthage. At isa sa mga church fathers na pinatotohanan niya, na kilala doon, ay si Cyprian. Now, dito tayo sa may conclusion pa pala, sorry. After that. Check ko lang, no? Anong kasunod niya? Sorry, ha? I think yung rebaptism pala, sorry. Medyo di ko na-memorize yung script ko. Pero at least may copy ako dito. So dito, meron na naman siyang sinabi sa kanyang book. In fact, ang title sa taas is St. Augustine testified that Donatists in Carthage practiced rebaptism. So nagre-rebaptize talaga as Anabaptist yung mga Donatists sa Carthage. Ito yung sulat niya sa On Baptism. Based on reference po tayo, hindi po tayo magbabluff. We're giving strong reference. Hindi natin to invento. On Baptism against the Donatists. Patotoo ni Augustine, book number 2, chapter 7, ito yung sabi niya, cease then to bring forward against us the authority of Cyprian in favor of repeating baptism. So ang mga Kristiyano daw sa Carthage, na kung saan galing doon sa Cyprian, nagpa-practice ng rebaptism. Yun na nga yung Anabaptist. Nagpa-practice daw yung mga Kristiyano yun. Evident daw sa kanilang culture at tradition at doktrina yung pagre-rebaptize ng mga believers mismo, hindi mga sanggol. Wala po tayong mababasa na sinabi ni Cyprian o kung sino man na nagpa-practice sila ng pagbabaptize ng mga sanggol. Wala po tayong makikitang gano'n. Sige, kahit na next slide na lang po natin. Patotoo po ni St. Augustine, kanyang safe na book. Ang pamagat po ng book is Answer to, sabi dyan? Answer to Petalian. Augustine, si Petalian na isang Donatist. Sorry po. Isang Donatist. Sa book 2, chapter 33. Ito yung sabi niya. Petilanus said, but that I may thoroughly investigate the baptism in the name of the Trinity, the Lord Christ said to His apostles, go and baptize the nations in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So malinaw po dito na ang mga Donatists daw, katulad ni Petilanus, na ina-address nitong si St. Augustine, nagpa-practice daw sila ng rebaptism as Trinitarian baptism. Wala pong ibang sekta ngayon na nagre-rebaptize na under ng Trinity baptism. Wala. Can you name me any sect? Can you name me any denomination today, 2026, na nagpa-practice ng rebaptism in the name of the Trinity? Can you find one? Wala. Baptist lang. And this is identical to the Donatists in Carthage. Hindi ako nagsasarcastic na wala. Talagang wala. Pag meron man, pwede niyo kaming bigyan kung meron. At ako na magsasabi, wala. Kasi ni-research ko po yan, wala po talaga. Now, saan nang galing yung rebaptism daw ng mga Anabaptist na to, ng mga taga-Carthage, ng mga Donatists? Saan doon nang galing yan?
Yan po ay nanggaling sa Book of Acts ang basis nila. So therefore, si Paul ay isang Anabaptist. Nagre-rebaptize si Paul. Okay? So let's read muna yung book na yan. No? Sa kanyang book na yan na On Baptism, Against the Donatists, yan ay book 5, chapter 10. Meron kasing nakalagay dyan, St. Augustine testified that Donatist Trinitarian rebaptism was biblical based on Acts chapter 19. At sinabi po dyan sa red font, but that some fuller sanctification was conferred by the baptism of Christ on those whom Paul ordered to be baptized anew. Si Paul daw ay nagre-rebaptize. Si Paul daw ay isang Anabaptist. Binabaptize ni Paul ulit ang mga hindi saved na mga tao. O hindi sila sure na saved sila. So malinaw ha, si St. Augustine na po to, nagpapatotoo na Anabaptist si Paul, nagre-rebaptize si Paul. No one can, can deny that. So let's proceed sa conclusion. I think may conclusion kasunod nito. So since the Donatist Christians were Carthaginian in origin, or from Carthage, we're gonna look back on the Carthaginian church fathers who were founded by the Carthaginian Apostolic Mission, connected back to the 1st to 2nd century church fathers. Ano ibig sabihin? Dahil ang mga Donatist Christians daw na mga Carthaginian ang origin, sila daw ay bunga ng isang mission, ng isang apostol. Siyempre, si Philip po yun, malinaw po yun sa Acts chapter 8. At yung foundation daw ng apostolic mission noon, na galing kay Philip, nagbunga ito ng mga church fathers. Sino na ngayon ang church father na ito? Although we are not saying na ang church father ang basis natin, hindi, kundi evidence lang to. Ina-identify lang natin yung ating history doon sa mga church father na ito that we can rely on. Tuloy po natin, no? Cyprian po tayo. Kay Cyprian na po tayo. Sa 3rd century evidence, I think sa taas kuya, merong parang title po dyan. Again, sorry po sa pictures, medyo wala akong talagang maisip kundi yan kasi gusto ko talaga emphasize that we Baptists, we are gathering in such a great gathering with full confidence that we have the evidence of the truth. Di ba? Hindi ko naman pwedeng ilagay Iglesia ni Cristo dyan kasi wala naman silang evidence. Baptist talaga dapat ang dapat dyan. Tama ba? Agree ba kayo? Amen. Okay. Amen. That's good. 3rd century evidence po tayo. Let's go to Cyprian. Huwag kayong mag-alala kasi meron naman tong copy eh. And any of you can have this copy. You can use this as your reference, Bible study, or whatever discussion na meron kayo. No? Makakatulong din po to. Hindi lang para i-convince sila na nasa atin ang history at nasa atin ang truth, but ma-educate din sila. Maaring sila kasi ay tinuruan ng mali. So Cyprian, around 210 to 258 AD. Nabuhay siya noong 210 to 258 AD. Isa siyang bishop sa Carthage at isa siyang Christian writer or early Christian writer po siya. Ngayon, meron siyang sinabi sa kanyang sulat. At napaka-interesting ito. Kung dyan galing ang mga Donatist, ano bang patotoo ni Cyprian kung saan siya galing? Itong sabi niya, sa kanyang book, sa Epistles, Cyprian of Carthage, Epistle 41 lang to, wala siyang verse kasi yun yung preserved na book na translate from Latin to English. Sabi po kasi dyan, to be careful to maintain as much as we can the unity delivered by the Lord and through His apostles to us, their successors. Kiniklaim ni Cyprian na pinanggalingan ng mga Donatist, kiniklaim niya na ang authority niya nanggaling sa apostles ng Panginoon. At siya daw ay successor ng aral na yun. And then, yung kasunod po dyan, medyo at ito lang pala yung nawala. Yung sarap ko, but it's good na nakikita pa rin. So, secondly po, sa patotoo din naman na ang pamagat na nilagay ko po dyan is Cyprian affirmed the history of his church membership was founded by Christ. Tinitrace ni Cyprian ang history niya na tinatag daw talaga ni Kristo. Ang sabi niya dyan sa Treatise, tama ba? Treatise, yeah. Treatise chapter 1 verse 1. Itong sabi ni Cyprian. The Lord speaks to Peter, saying, I say unto you that you are Peter, and upon this rock I will build my church. So alam na alam ni Cyprian kung sino nagtatag ng kanyang membership as a Christian. Alam niya kung saan siya galing,
Hindi siya yung sulpot na hindi namin alam kung sino nagbaptize kay Felix Manalo. Siyempre, wala talaga nakakalam noon. Kasi putol nga yun eh. Pero tayo ng mga Baptist, we can assure that we can trace back our history to the apostles and Christ. At ito na nga, dumadaan na natin sa 1st to 3rd century. So let's proceed no, sa kasunod noon. Cyprian was a true believer of believers' baptism. So, credo baptist siya. Nagbabaptize siya ng mga believers lang. At sabi niya sa kanyang sulat, sa Epistles, chapter 62, Epistle 62, ang sabi niya, the water of life eternal, hindi ito water baptism, this talks about eternal life, which Christ is the eternal life. At ang life daw ay parang tubig, na nakalagay sa John chapter 8 ba yun? Or 9? So, ang life eternal should be given to believers in baptism. Sa infant malinaw po yung stand po niya dyan. Hindi po binibigay sa infant, sa infant ang baptism. And I challenge those critics, no? I'm challenged. Hindi po mayabang mag-challenge. You can challenge them because they are criticizing, and the fact you're criticizing, you have to prove it. The question is, meron ka bang mapakita na sinabi ni Cyprian, ito sinabi ni Cyprian, nagbaptize ako ng sanggol. Yun lang. Saan sulat niya? Anong number ng sulat? Anong epistle? Anong treatise? Sinabi niya, nagbaptize ako ng sanggol. Wala. Wala ni isa. Pero ang sabi niya, ang baptism ay dapat sa believers. Amen? Ngayon, let's proceed. Dito naman sa salvation. Ano ang stad niya sa salvation? Nawawala ba ang salvation niya? Ito, magkakaalaman na ngayon. Cyprian believed in eternal security of salvation. Of course, very obvious, baptistic na stand to. Hindi to stand ng mga tinatrabaho ang salvation. Di ba? Ito sabi niya sa Epistles chapter 7, sabi niya, the restoration of the church, the security of our salvation. Nawawala bang salvation niya? Hindi. Secure bang salvation niya? Okay. Alam niyo na kung sino yan at kung sino ang identical sa ganyang paniniwala sa panahon ngayon. Na ang security of salvation, hindi yan nanggaling kay Martin Luther, hindi yan nanggaling sa 16th century or kay John Calvin. 3rd century pa lang, meron ng church fathers na ganyan ang tindig. Very evident po yan. Now, let's go to the other admission niya tungkol sa salvation din naman. Para i-back up talaga na napaka-strong ng, let us say, osas. Okay? Yung essence ng osas dito sa paniniwalang panahon na ito. Cyprian believed that no one can separate us from Christ. Epistle chapter 7, ang sabi niya dyan, the Father corrects and protects us if we still stand fast in the faith, both in afflictions and perplexities, that is to say, cling closely to His church, as it is written, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, peril, sword? Nasa Romans chapter 8, alam na natin yun, no? Nasa mga verses 38 to 39, if I'm not mistaken. Malinaw doon, dagdagan pa natin yung kanyang not by works na paniniwala. By quoting chapter 3, verse 5 ng Titus. Anong sabi doon? For by, because of His mercy, He saved us, not by our works, but by the washing and the regeneration of the Holy Ghost. Ito sabi niya, obviously, kinukot niya ang chapter 3 verse 5 ng Titus dito. Sa Epistle 73 ni Cyprian, isang bishop at isang apologist sa Carthage, sa Africa. For the blessed apostle sets forth and proves that baptism is that wherein the old man dies and the new man is born, saying, He saved us by the washing of regeneration. Saan galing to? Titus 3:5. Malino doon na, not by works. Ngayon, dito tayo sa sola scriptura na paniwala niya. Paniwala niya sa Bible alone, kung bakit scripture lang daw. Kasunod po doon, ito po yung pamagat. Cyprian believed that the divine scripture is the direction of all things. May mga sekta ngayon, they are saying na kulang ang Bible, hindi yan para sa all things. Meron pa mga tradition pa dapat, at hindi lamang Bible, hindi Bible alone. Hindi totoo ang Bible alone. Pero dito malinaw, si Cyprian na mismo nag-affirm na ang scripture is enough for all things.
Sa Epistles chapter 72, ang sabi niya, "Nor do we propose this, dearest brother, without the authority of divine scripture. When we say that all things are arranged," biro mo, all things na-arrange na daw ng divine scripture. So bakit ka pa maghanap ng tradition kung all things na nga? Tama? "By a certain law and by special ordinance." So malinaw na malinaw sa sikat ng araw na ang tindig ni Cyprian sa divine scripture, itong Bible na to, ito daw ay enough na ang all things ay arranged. So hindi na natin kailangan pa ng extra or mga add extra. Tuloy natin. Ito pang sabi niya tungkol sa Bible alone. Foundation daw po ang divine scripture. Foundation ha. Sabi niya sa Treatise chapter 2, "But if the Holy Scripture discipline is frequently and everywhere prescribed, and the whole foundation of religion," ang pundasyon daw ng religion, paniniwala, pananampalataya daw niya, ay ang Holy Scripture. "And of faith proceeds from obedience and fear." So ang pundasyon daw ng kanyang paniniwala, ang Holy Scripture. So may mga ibang mga sekta, hindi daw Bible ang pundasyon nila. Hindi lang daw yan. Meron pa isa. So automatic, hindi natin malilink yung paniniwala na yun dito. Pabalik. Now, meron pa ding taga-Carthage, isa pang taga-Carthage, na mas nauna pa kay Tertullian. Sorry, Cyprian pala. Taga-Carthage din to, Christianity na sumibol doon by Philip himself, at walang iba kundi yung evidence ng second century evidence ng Baptistic doctrine. And we have a one personality here, si Tertullian, no? Ito very interesting to. Ang kinuha ko lang kasi dyan si Tertullian at si Cyprian. The rest, hindi na natin tatapusin. We'll end up. Kasi enough na evidence na to clarify na ang Donatists from Carthage and this Carthage or Carthaginian Christians, nagkaroon ng mga church fathers na ang paniniwala ay talagang Baptistic. Ito napaka-interesting to si Tertullian. Kristiyano na nabuhay noong 155 to 220. Okay? At siya daw ay isang early Christian writer at isang Christian apologist o defender siya ng pananampalatayang Kristiyano sa panahon na yon. At ito yung kanyang sinabi. Bibilisan ko na po. Dito muna tayo sa kanyang faith alone na paniniwala. Unahin natin yung salvation. Salvation na sure daw at salvation na eternal. Siguro dito tayo sa eternal salvation niya, sa pangalawa. Tertullian believed that salvation is eternal. Ayan, sa I think pangatlo. Sige pa kuya. Ayan, dyan. Tertullian believed that salvation is eternal. On the resurrection of the flesh, sulat ni Tertullian, church father po to, taga-Carthage po to, dito po nanggaling ang mga Donatists. Ang paniniwala ni Tertullian is ganito. Sa on the resurrection of the flesh, ang sabi niya, we must not on that account suppose that the purpose of revelation could have rested in a parable. Its aim must have been to testify a resurrection in order to raise the nation's hope to even an eternal what? Salvation. Temporary bang salvation niya? Nawawala bang salvation niya? Eternal daw ang salvation niya. Napakalinaw po yan. Now, dito tayo sa faith alone na kanyang tindig. Sa next slide po, faith alone po itong sinasabi niya dito. Tertullian believed that pardon is faith alone. Papapatawad daw ang tao by faith alone. Tulad niya sa Concerning Repentance, Book 1, meron siyang sinabi dyan eh. Sabi niya, if you pardon an armed man who was able to fight, do you not pardon him in whom faith alone wages the battle? So nililink niya dito yung pananampalataya lamang, sapat na para mapardon daw ang tao by giving an analogy tungkol sa isang armed na tao na hindi ba sapat na yung faith niya sa iyo para i-pardon siya? Parang nagbibigay siya dito ng ng analogy. So dito tayo sa another confession niya na ang salvation talaga, hindi talaga by works kundi by faith. Meron siyang sinabi dito.
Sulat niya against Marcion, Book 5, Chapter 3. Ang sabi niya, Tertullian believed that justification is not by works but by faith. For the rest, the apostle must be permitted to go on with his own statement wherein he says that a man is not justified by the works of the law. By works ba siya? Hindi. No. But by faith. Alright, malinaw po yan ha. Very strong condition yan na ang ating Donatis claim sa Trail of Blood can really link to what we have believed or what our beliefs are. Then, ito yung scripture alone. I think mag-i-end tayo dyan. Mag-i-end tayo dyan sa scripture alone. Kasi, just to present na yung Donatis evidence natin is enough. Although meron pa tayong ano dyan, pero kayo na po ang mag-aral po dyan. I will just give that time to you na pag-aralan niyo yung mga kasunod niyan. Pero para mas mabilis po tayo, dito lang po tayo sa pinaka-last confession ni Tertullian na isang Donatis producer, so let's say, na siya ay nangaral ng aral na dala-dala ng mga Donatis na yun. Tertullian believed that the scripture, I think na-bypass ko. Tertullian believed scripture alone supporting inquiries or for supporting inquiries. Scripture lang daw. Ito yung sabi niya. On the resurrection of the flesh, Tertullian, chapter 3, malinaw ang sabi niya, let them support their inquiries from the scriptures. Sabay-sabay nga tayo. Let them support their inquiries from the scripture alone. So meron ng Bible alone sa panahon pa lang na ito at hindi totoo na nag-invento ng Bible alone si Martin Luther. Mali. Hindi si Martin Luther, hindi si John Calvin at hindi yung mga, sabi nila, sulpot na nag-16th century ng mga reformador. No, nandito sa inyong encyclopedia na si Tertullian ay kapareho namin, scripture alone siya. Therefore, we can verify na ang Donatis sa Trail of Blood ay talagang nakalink sa mga church fathers at yan ang pinaniniwalaan namin as Baptists and we can defend our faith. The rest of it, kayo na pong mag-aral dyan and let's end up in prayer, no? Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa napakagandang ebidensya na katotohanan na inyo pong binagi sa oras na ito. At kami, Panginoon, ay sobrang na-encourage na kami, Panginoon, ay hindi mangmang, hindi kami bulag, hindi kami uto-uto, hindi kami sunod-sunuran, hindi kami kontrolado ng isang religious system na nakabase, Panginoon, sa control and exploitation. Kami ay nakabase, Panginoon, sa katotohanan na ikaw ay siyang aming tagapagtatag. Ikaw ang tagapag-umpisa, tagapagtapos ng aming pananampalataya, Panginoon, and we have the full confidence that we can preach the gospel, we can proclaim, we can teach all of the people in the world because we have the evidence, we have the history of our identity na kami, Panginoon, bilang mga Baptist Christians ay titindig, stand our ground, Panginoon, to fight until the end. Kaya, Panginoon Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang first start ng apologetics na ito, that this is a really helpful, Panginoon, para sa amin, na mas lalo namin i-teach ang gospel, mas lalo namin pagtapatad ka, Panginoon, mas lalo namin bigyan ka ng magandang paglilingkod dahil kami ay wala sa kulto, wala kami sa isang kasinungalingan, kami ay nasa katotohanan, nasa ebidensyang ayon, Panginoon, sa inyo pong history ng pagkatatag ng inyong iglesia. Kaya maraming salamat, Panginoon, for the grace that you have offered, given to us. May you bless us again, and all are in Christ only, and Christ is the only God we proclaim, and we worship, and we serve. Amen. Amen. Maraming salamat po. Ayan, amen. Maraming salamat, Brother James. Ayan, no? So, kung napakinggan nyo mga kapatid, talagang makikita natin na may ebidensya na ang baptist po ay talagang galing po sa panahon pa ng Panginoong Hesukristo na hindi mapagkakaila. Ngunit kung di ka nakinig, ayun lang. Talagang di ka baka di mo pa rin talaga maging firm yung stand natin sa pagiging baptist po natin. But by the way, salamat, Brother James,
sa iyong mga itinalakay, ibinahagi sa aming aral. At nawa, ay hingin nyo po kay Brother James yung kopya kung nais nyo po na meron din kayong copy. Ako, Brother James, hingi ako ha. Thank you. So, at ngayon, syempre, alas 12 na po at nararamdaman ko na rin po yung inyo pong puwersa, no? Ang panananghalian. At syempre, hindi na po tayo magtatagal dahil kakain na nga po tayo, no? Buti wala si Pastor Joel eh. Oo. And so, nabirada tayo eh, no? Yan. Oo nga eh. At least mamayang hapon pag nakabalik na lang. So, tayo po ay manalangin para po sa ating pananghalian. Okay po, let's bow our head. Let's pray. Diyos naman, salamat po sa mga oras na to. Salamat sa pagkakataon na kami po ay patuloy na nakaroon ng panibagong kaalaman upang panindigan ang aming pong pananampalataya bilang isang tunay na iglesyang Baptist. At naway, patuloy din po namin itong maibahagi din po sa aming mga kapwa mananampalataya na wala rin dito. Pagpalaan niyo po ang aming pong munting pananghalian. Gamitin niyo po ito na maging kalusugan at kalakasan po ng aming pangatawang pisikal. Muli, ito ay aming pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus, naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Okay. Let's be back 1 p.m. Pastor ka, no? Base sa 1 p.m. Ayan. Mababago na rin ba? Okay na lang. 12 na eh. Okay po, sige. Habang inaantay daw po ni chine-check yung ating kakainin, baka meron po kayong katanungan, hinaing, himumutok, sama ng loob, o po, no? Handang sagutin ni Brother James, hindi po ako. The Savior is my life, Nandiyan na. comfort and my May tanong po si Pastor Jun. Bigyan niyo po ng mic si Pastor Jun. unto my Ayan. Okay, magandang tanghali. Umaga pa lang pala. Actually, hindi naman tanong ito, kundi pag lang ba. Kasi napakaganda ng first question kanina eh. You are a Baptist. Right. And it is very important na talagang maging malinaw ito sa bawat kapatiran, even ordinary member of the church. Kasi minsan, pagka natanong ka ng gano'n ng biglaan, minsan na yung iba, no? Nasya-shock. Oo, na ba sila? Nararattle ba? Kung paano sasagutin. So, kanina may mga nabanggit, sino ba si Pastor Ken yata yung tinanong, Pastor Ken, asan si Pastor? Ay, Pastor. Ano nga ba yung nabanggit mo? Ano yung mga Baptist? lang? Yung mabilis na sagot ko, sapagkat ito ang iglesyang tinatag ng Panginoong Kristo Jesus sa katunayan sa markang may katiyakan ng kaligtasan, Mateo 16:18, even the gates of hell shall not prevail against it. At may katawagan ng pagkakakilanlan base sa kasaysayan, tinawag ko ng mga disipulo, Kristiyano, Anabaptist, Donatist, present ni Brother James, at sa modernong panahon, Baptist as an identity because of the doctrine and faith na dinadala. At pangatlo, dahil sa kaisahan ng doktrina batay sa banal na kasulatan. So, nakasang-ayon lahat ng ating sinusunod at pinaninigan sa banal na kasulatan. So, yun yan sa akin po. Okay, maraming salamat. At talagang wala namang mali doon. Kaya lang talagang, saan nakabisab doon ninyo ba lahat yun? Sinabi ni Pastor Ken. Okay, kaya lang ako yung just sharing kasi ako ay isa sa mga professor po ng Moriah Bible Institute at ang hinahandle ko ay Baptist Distinctive. Actually, talagang iyan ang first question na tinatanong ko sa mga estudyante pag unang kita-kita namin. At talagang yung iba, kahit matagal na, parang pa rin eh. Okay? Ganun pa man, yung sinasabi nila,
Tama kasi ano nila yun, idea eh. Opinion nyo kasi tinatanong ko eh. But as for me, ito po'y ano lang, kung ako yung tatanungin, no? May 5 bagay akong sinasabi. Pag tinanong ako ng biglaan ng ganun, bakit ka naging baptist? First,